YouTube channel. Good morning pa pala ngayon. Ay, morning pa. It's still 11:20 and tapos na akong mag-makeup kasi at 12:30 may ano ko 12:30. May driving schedule ako. So, yeah. Kinakabahan na naman ako, guys. So, may 1 hour pa tayo, guys. Since maraming nagtatanong kung anong trabaho ko dito sa Germany. First, nung dumating ako dito, nag-aral ako agad ng German language sa private school. And then, kinailangan kong pumunta ng German school na credited sa government kasi yun yung requirement nila para sa residence permit mo. So, kailangan mong ipasa yung D1 na exam. So, naipasa ko yun. And then, after that, nag-practicum ako sa isang office for 1 week. And then, after that, nag-apply ako sa isang supermarket bilang cashier. So, nag-cashier ako doon from, hindi ko na siya maalala, guys. Basta, hanggang January ako noon. Kasi February, nag-transfer ako sa restaurant ng asawa ko bilang waitress or kitchen helper. And then, nag-Ausbildung ako last September. Nag-start yung Ausbildung ko or yung apprenticeship ko sa September 2018. So, ang trabaho ko sa apprenticeship ko is, una, sa first 4 months ko, sa kitchen ako tagaluto ng breakfast, taga-prepare ng breakfast. And Hotelfachfrau is hotel management assistant. Kung hindi ako nagkakamali, yun. And then, after ko sa kitchen, so yun yung trial time ko or trial period ko, 4 months. After sa kitchen, nilipat ako ng hotel sa restaurant. Sa restaurant na ako, guys, and then nag-stop ako. Kasi, hindi ko maintindihan yung amo ko. As in, ang dami mong amo na hindi mo maintindihan kung sino ang susundin mo. And, ang problema lang talaga is, kailangan mong mag-isa, magtrabaho mag-isa. Kahit na ang daming tao, like for example, nung nasa kitchen ako, more than 200 yung pinapakain ko and ako lang nag-iisa sa kusina. So, yun yung unang reklamo ko sa kanila. Pero, sabi nila na gagawa nila ng paraan. Pero, until natapos ko yung kusina, hindi pa rin nila nasolusyonan. So, sabi ko sa sarili ko, pag may problema pa din, talagang aalis na talaga ako. Nung nagtatrabaho ako, alam ng asawa ko na hindi na ako nag-i-enjoy kasi palagi na lang akong umiiyak. Galing sa trabaho, umiiyak ako. Gabi-gabi umiiyak ako. Yung parang wala na talagang enjoyment. Diba dapat kung magtatrabaho ka, yun yung excited ka magtrabaho. Kasi love mo yung trabaho mo. Hindi ko nakikita yung future ko sa kanila. So, ayun, nag-stop ako. And now, I'm very happy na. And alam nyo ba, guys, na dahil sa kanila, nawalan ako ng driving schedule sa driving school ko. As in, galit na galit sa akin yung may-ari ng driving school. Kasi sa trabaho, hindi nila hinayaan. Kahit na ibinigay ko na sa kanila yung buong schedule ko last year. Kahit na alam nila yung schedule ng driving ko, in-schedule pa rin nila ako sa pagtatrabaho. So, ayun, parang nakakawala ng gana. As in, sabi nila nung una, driving school, wala silang problema. But then, hinayaan nila na mawalan ako ng driving schedule. Kaya, until now, nagda-driving pa rin ako. And driving schedule ko is normally until February. And, ano nang month ngayon? April na. Andito pa rin ako, nagda-drive pa rin ako. At the moment, nag-aaral pa din ako ng driving ko kasi hindi ko pa din napasa yung theory ko. Kasi, ang hirap pagsabayin ang pag-Ausbildung at saka pag-driving. Lalong-lalo na hindi mo salita. Walang problema sa akin na isabay sila kung Tagalog or Bisaya. And yung English naman dito, guys, yung translation ng English nila, sobrang lalim na hindi ko naman maintindihan. Mas nakakaintindi pa ako ng German kaysa sa English. Nakakatawa man siyang pakinggan, pero yun talaga yun. Kaway-kaway sa mga nakaka-relate dyan. Masasabi ko lang na kung pupunta kayo dito or sa Germany or kung may plano kayong tumira dito, step by step, guys. Lalong-lalo na hindi mo lingwahe yung gagamitin. As in, na-realize ko na mas mabuting step by step muna. So, yeah! It's time to go out na. It's sunny day, guys. Kaya hindi ako nag-long sleeve.
Pero magdadala naman ako ng jacket eh. I hope naintindihan niyo yung explanation ko and I hope may nakuha kayong tips or information about this video and yeah. Babalikan ko kayo mamaya guys after ng driving ko kasi hindi na ako magdadala ng camera sa labas. Hi guys! Kakarating ko lang galing far. Grabe, basang-basa yung kilikili ko. Nakaka-stress. Update ko lang kayo ha. Gusto ko yung teacher ko. As in, ikalawang teacher ko siya. As in, sobrang galing niya magturo. Today, akala ko sa 50 km/h kami magpo-focus. And alam niya na marunong na ako noon. So, alam niyo ba kung anong ginawa niya? Pinahirapan niya ako guys. Doon kami sa 30 km/h. Kasi dito, pag may tatak na 30 zone, 30 lang yung maximum na takbo mo. Tapos, ang mahirap pa doon is, yung nagpa-park na auto is nasa right, nasa left. As in, yung nasa gitnang-gitna ka talaga na sobrang liit lang ng space mo. Doon ako nahihirapan guys. And sabi niya sa akin, alam ko na ang laki pa ng takot mo sa mga ganitong daan. So, papahirapan muna kita. Dito tayo mag-focus. As in guys, 2 hours kaming doon. Alis kami ngayon ng asawa ko guys. Dito na yung asawa ko. Sobrang basa ng kilikili ko guys. Sa nervyos, my goodness. Pupunta kami sa meat butcher kasi bibili kami ng meat. Kasi wala talaga kaming meat guys. As in, mga 2 weeks na guys, wala kaming meat. So, nakabili na kami guys. Tapos na. Ang dami naming pinamili. Kulang yung pera namin. May utang kami sa kanilang 10 euro. Yay! I'm happy na. May meat na kami. So, dito na kami. Pumunta kami dito sa mama niya kasi kakain kami dito. Nagugutom na kasi ako guys. Nagpapaluto kami ng carbonara kasi favorite. So guys, tapos na kami. 5 PM na guys. Ang ginawa sa labas. Det är kallt efter oss nu med chat. 9 degrees guys, my goodness. Ang nipis kasi ng ko ng cardigan ko. Kasi diba si San nandito kanina. So kala ko hindi malamig. So, ayan. Uwi na kami. Sa bahay na kami guys. Ito yung napamili namin. Bratwurst. Ito yung paborito ko. Ito. Ano to? Nakalimutan ko kung ano to. Sausage also. Ganito din, sausage. Ribs. Kumuha ako ng ribs. Ng baboy. I-fridge ko to. Kasi di ko pa to lulutuin. Okay ko. Ano to? Magbubulalo ako guys. May ano ko nabili, bulalo. Ang saya ko. May nakita kong bulalo. And then, ito, napakalaking baka. Ewan ko kung ano, paano lutuin to na asawa ko. So, i-fridge ko to lahat. Ito, hindi ko to i-fridge kasi lulutuin ko to. Or, no, I will. Ito, i-fridge ko to. Ito din. Or, i-fridge ko ba to? Ito muna. Ano ba to? Ito na yung mga salamis, guys. Mga salami pala to, hindi to kailangan i-fridge. Pero, ang problema ko ngayon, wala na akong kalalagyan sa ref. Ito. Ano ba mas magandang gamitin sa sa Baguio beans? Ito or ito? Siguro ito. Hindi ko alam. Siguro ito. Yeah. Hindi ko alam.
Ito, sa fridge ko din to. Ito din. Hindi ito. Hindi ko alam kung saan ito ilalagay. Kasi dito dapat i-fridge eh. Lalagay ko muna ito dito. Yung asawa ko na magsabi kung saan siya ilalagay. Ang nabayaran namin lahat is €67.41. Kung direct ka kasi sa Butcher, mas mura sa Butcher kaysa sa mall. And mas gusto namin sa Butcher kami dumidiretso pag bibili kami ng meat. Pag sa Butcher kasi, fresh siya. Yung Butcher na kilala namin, ano lang kasi nila, pang-hobby lang nila ba. Dito lang nagtatapos yung video ko. End ko na siya. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed this video. Please like if you did, leave a comment below, and please don't forget to subscribe to my YouTube channel for more videos. And see you guys in my next one. Ciao!